Ladies and gentlemen, tayo po ay live po dito po sa Templars of Truth para po sa friendly debate po ng ating mga magigiting na mga debaters at mga kaibigan, sina Bro Hernan at Bro Cal, para po sa kanilang topic na infant baptism. So ready ka na po ba? Affirmative, Bro Cal? Your time starts now. Makapasok natin kababayan, mga kaibigan po, ngayon po ay may nagaganap na debate para po sa topic na infant baptism. Affirmative po si Bro Cal and negative naman si Bro Hernan. Good afternoon, good evening, good morning sa lahat po ng ating tagapagsubaybay nito pong Truth, yung Templars of Truth na atin pong pinagtutulungan na magawa, mabuo, na may pagkakaisa, pagtutulungan, pag-ibig, pagmamahalan, para po lahat ay lumago, para po sa ikakabuti at saka sa kaligtasan, syempre, ng bawat isa. Ngayon po ay meron po tayong debate, na kauna-unahang debate po na aking pong imomoderate, si Bro Nonong po, from the original Filipino faith. For the first time ko pong mag-debate, kaya makasaysayan po ito sa akin. Napakaganda po ng ating mga topic na infant baptism. Ito ba ay dapat o hindi dapat? Siyempre po, ang atin pong affirmative ay walang iba kundi si Daddy Cal. At ang atin pong negative, si Bro Hernan ng Church of Christ. So, time. Pwede na po ba ang bawat isa, debaters? Timer, okay na ba? Confirmation muna, confirmation sa timer. Si Cesren, ng ating magandang timer manager, time manager. Ilang oras ba yan? Ilang minuto? Bali po, presentation po ay 10 minutes ng bawat isa. Then sa rebuttal naman po ay 5 minutes bawat isa. Apo. Sige. So, okay. Thank you, ma'am. 1:25 na. Start na ba? Okay. Time starts now. Okay, so mabati muna, mabati po muna tayo bago tayo magsimula sa ating tindig, bilang affirmative po sa paksa na infant baptism. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kaibigan, saan man kayo dako ng mundo nito. Sana'y naway nasa mabuting kalagayan po tayo lahat. So ngayon, mga kaibigan, bilang affirmative, atin po patutunayan na ang infant o bata o baby o pasusuhin man yan ay kailangan po yan bautismuhan. Bakit po ito nasabi, mga kaibigan? Pansinin lang natin, mga kaibigan, babasahin ko lamang po ang pasimula po ng tao o paano tayong nilikha ng Diyos, mga kaibigan. Sinasabi dito sa Genesis chapter 1, mga kaibigan, ang Genesis sa talata po ng 27. Sabi saan ko muna sa 26, sabi ng Diyos dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wanis. Sila ang mamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapang, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, lalaki o maliit, maliit. So sa verse 27, mga kaibigan, ganito ang sinabi: nilalanggan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So dito, mga kaibigan, pansinin lang po natin, ang sinabi po sa talata, lalangin natin ang tao. Tao po ang kanyang nilalang, hindi po bata at hindi rin po matanda. Kasi kapag sinabi natin na bata, ang term kasi na bata ay pangkalahatan po yan. Pwede yan pantawag sa hayop, pwede yan pantawag sa insekto. Kapag sinabi na tao, naka-specific lang po yan sa mga tao. Malinaw, Pagdating din naman sa 27, mga kaibigan, tao pa din ang nabanggit ng Diyos, na kanyang sinasabi na linalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. So, ano po ang kalarawan ng tao? So, ang Diyos po. So, maliwanag, mga kaibigan, alinsunod po dito sa kautusan naman po ng ating Panginoong Kristo. Natin naman mababasa sa Matthew 28:19, So,
Dako po tayo doon mga kaibigan para po natin mapatunayan. Ngayong sasabihin ng ating kapatid, wala pa naman isip ang bata. Patunayan niya. No? Patunayan niya, walang isip. Ayon sa Biblia. Ayan. Yun lang yung ano ko sa kanya. Patunayan niya na walang isip. Patutunayan ko may isip. Ay, gagamit siya ng mga talata, no? Kabisado na natin yung kanilang ginagamit yan, no? Hebreo 5:13. Yan, isa yan sa kanilang pinagbabasihan. At Gawa 2:38. Isa din yan na kanilang pinagbabasihan. Yan, no? Kaya dako tayo sa Mateo mga kaibigan. Kung ano pang sinasabi ko. Okay. So, sabi dito sa Mateo mga kaibigan. Uulitin ko mga kaibigan. Sa Genesis, doon sa Genesis mga kaibigan, uulitin ko lamang tao po ang binanggit doon, no? Tao, ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Yan. So, maliwanag po, no? Alinsunod po dito sa kautusan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Sabi dito sa Mateo 28:19, mga kaibigan, no? Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So maganda po, no? Yung ginamit dito ng ating Panginoong Kristo, sapagkat binanggit niya rin talaga dito na bautismuhan daw ninyo ang tao. General term, ha? General term po. Bautismuhan ang tao. So ayan, no? Hindi po sinabi dyan sa talata na bautismuhan nyo ang matatanda, bautismuhan nyo ang mga bata. Walang ganun mga kaibigan. Kailanman hindi binanggit sa Biblia, no, na sinabi na may nagsabi man lang kahit isang apostol na bautismuhan nyo ang mga matatanda, bautismuhan nyo ang mga bata. Walang ganun. Kundi tao po ang binanggit po. Na po, maliwanag po yan. General term po, kapag sinabing bautismuhan ang tao, kasama po ang bata, mga kaibigan. Sapagkat ang bata, no, bata na tao, ha, hindi bata na hayop, no? Kapag sinabing tao, lakip ang bata. Bakit? Lakip ang bata na tao sapagkat sila ay kabilang sa tao. Ano? Yung po ang punto natin dyan. Maliwanag naman po ang mga binasa nating talata, mga kaibigan. Ngayon, sabihin ng ating kapatid, kasi ito naman alam naman na natin yung kanilang mga argumento patungkol dyan. Sabihin ng ating kapatid, ang bata wala pang pananampalataya. Patunayan niya. Yun lang naman ang sa akin dyan. Patunayan niya, walang pananampalataya ayon sa Biblia. Isasabihin na naman niya, wala pa naman kasalanan yan. Okay, walang kasalanan. Ano ang kasalanan ng ating Panginoong Kristo? Bakit siya nagpabautismo? Anong nilinis sa kanya? Wala mga kaibigan, ano? So ibig sabihin, kahit wala ka pang tinatawag na mayroon dyan ating kaibigan na ito na si Hernan, wala pa naman kasalanan ang bata. Si Kristo nga binautismuhan, ano pang kasalanan niya? Wala namang kasalanan siyang binautismuhan. Ang sabi ng Panginoong Kristo, nag-iwan na po sa inyo nag-iwan na po sa inyo ng mga halimbawa na dapat ninyong tularan. So kasama po yun doon, no? Pagamat siya ay binautismuhan na wala siyang kasalanan, no? Kailangan ang tao ay gampanan din yung ganyong klaseng pagbabautismo. Ano? Dahil ang bautismo mga kaibigan, yan po ay naghuhubong sa tao sa Diyos. No? Yung po ay nagpapalapit. Kaya nga, kung mapapansin ninyo mga kaibigan doon sa Mateo 19:14, pinigilan ng mga alagad yung mga bata na nilalapit kay Kristo. Anong ginawa ni Kristo? Sinaway niya. Sinaway niya. Huwag niyong hadlangan. No?
Kasi gusto ng mga magulang doon, mga kaibigan, na mabasbasan ang kanilang mga anak. Kaya gusto nila ilapit kay Panginoong Kristo. Ngunit hinarangan ng mga alagad. No? Pero yung pagharang ng mga alagad na yun, hindi po yun nagtagumpay sapagkat sinaway sila ng Panginoong Kristo. Huwag niyong hadlangan ang mga bata sapagkat sa kanila ang karya ng langit. Pagkatapos ng mga kaibigan, anong ginawa? May proseso na ginawa ang Panginoong Kristo, ang kaibigan. Pinatungan po yun. No? Pinatungan ng kamay. Yun po ang pagbabasbas. Part po yun ng pagbautismo ng Panginoong Kristo. Alinsunod po yun sa sinabi. Sa sinabi doon sa Mateo 3:11. Ano sinasabi doon sa Mateo 3:11? Basa tayo. Mateo 3:11, mga kaibigan. Ito lang ha. Nag-ano yung Biblia ko. Okay. Mateo 3:11. Paki-mute lang po, medyo may nag-iingay. Ano sabi dito sa Mateo 3:11? Sabi dito, binabautismo ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit, ang darating na kasunod ko, ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Maliwanag yan, mga kaibigan. Tuloy natin. Sabi, higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin na hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Napakiliwanag yan, mga kaibigan. Sino daw magbabautismo sa Espiritu? Ang Panginoong Kristo. Ginawa din po yan ang kanyang mga alagad. No? Saan po mababasa? Basahin natin, mga kaibigan. Sa Gawa. Tingnan nyo, ha? Gawa. Dako tayo sa Gawa. Time na. Time na po sa ating affirmative. Salamat po, timer. So, para po sa pagtatanong naman po na 5 minutes ng atin pong affirmative, ng negative pala, sorry, kay Bro Hernan. Start na. Start na po, Bro Hernan. Hello, parang nawala si Bro Hernan. Ito na po yung oras para po sa pagtatanong ng atin pong negative sa atin pong affirmative. Sa kanya mga inilatag po, ha. Okay, start na. Tanong. Ang una kong tanong, Una kong sagot. doon ba sa Mateo 28:19, yung bang babautismohan dito gagawing alagad? Yes, no? Tama yun. Alinsunod po yan doon sa ating binasa, no? Nagawin ninyong alagad. At anong ibig sabihin ng alagad doon? Ang ibig sabihin ng alagad doon, ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo, gawin Kristiyano ng tao. Yes. Next question. Tanong lang po, masyadong mahaba yung sagot eh. Di ba may, bawat isa po, Hindi ko naman tinatanong, hindi naman niya kailangan sagutin yung hindi ko naman tinatanong. Counter objection, Mr. Moderator. Next question na po. sige po, kung ano daw po yung tanong, ay kapatid, yun na po yung sagot. Tapos 20 seconds lang po ang Mr. bawat Moderator, tanong, ha? counter objection po ako. Sige po. Counter objection po ako. Ang counter objection ko po, sinagot ko po yung kanyang categorical at nagpaliwanag po ako. Ibig sabihin, sagot lang ako sa categorical, wala akong paliwanag. Ganun ba, Mr. Moderator? Paglilinaw lang po. Okay. Sa nangyari po kasi, nagtatanong po siya, sumagot din kayo. So, tama naman po. Kasi nasa 20 seconds naman po yung... Sige, tuloy mo. Next question, bro. Next question po. Sabi mo na yung gagawing alagad ay Kristiyano. Yung bang Kristiyano, para maging Kristiyano, ano ang dapat niyang gawin? Okay, ayon sa talata na aking binasa, bautismuhan po. Bautismuhan, ibig sabihin, babautismuhan mo yung lahat ng tao para maging alagad. Ibig sabihin ng alagad, maging Kristiyano, tagasunod ng Panginoong Kristo. Next question. Next question po. Sinabi bang bautismuhan ang lahat ng mga tao, kahit sinong tao? Yes, basta tao.
No, kahit sinong tao, dahil yun ang sinabi ng Panginoong Kristo, lahat ng tao. Next question. Susunod yung tanong, Mr. Moderator. Hindi ba yung dapat na babautismuhan yung tao na tatanggap ng aral ni Kristo? Hindi basta tao? Next question, ano tanong mo? Tanong mo, sabi mo kasi lahat ng tao eh. Sabi ko, hindi ba ang tatanggap ng bautismo na tao yung tatanggap lang ng aral ni Kristo? Yung tatanggap lang ng aral, sa binasa po natin mga kaibigan, ay wala pong sinabi. Ang bautismuhan lang ay yung tatanggap lang ng aral ni Kristo. Pagkos ang sinabi niya, bautismuhan lahat ng tao. Mr. Moderator, susunod ko question. Babautismuhan mo ba yung ayaw tumanggap ng aral? Okay. Babautismuhan ba yung ayaw tumanggap ng aral? Sa talata na ginamit ko kanina, sa Mateo, no? 28:19, wala pong sinabing ganon. Kundi ang utos po ay dapat sundin. Ang utos ay bautismuhan ang lahat ng tao. Objection, Mr. Moderator. Kaya nga, objection, Mr. Moderator. Yes. Ano po? Kasi may pahayag siya, Mr. Moderator, na lahat ng tao. Kaya tinatanong ko, Mr. Moderator, yung bang hindi tumatanggap ng aral, babautismuhan ba yun? Dapat categorically yes or no doon sa tanong ko. Yes. Sa affirmative po, yes or no lang daw po yung tatanong niya. Mr. Moderator, wala naman po siyang, hindi naman po categorical yung kanyang tanong. Wala pong malinaw yung tanong niya kung categorical. Excuse me po, paki-repeat na lang po yung question. Opo. Babautismuhan ba yung hindi tumatanggap ng aral ni Kristo? Oo or hindi? Yun. Okay, pakisagot po. Okay, babautismuhan ba? Ang sabi mo, ang tanong mo ay ganito, babautismuhan ba ang hindi tumatanggap ng aral? Kahit siya pang aral ng Panginoong Kristo, yes or no? Sabi mo gano'n. Okay, ito ngayon ang sagot. Yes, dahil yun ang utos ng Panginoong Kristo ayon sa Mateo. Okay, nasagot na po. Yes or no? Nag-yes po. Tuloy po, next question. May time pa? Tanong. Saan mong talata sa Biblia mababasa na naging alagad ang hindi tumatanggap ng aral? Anong talata yun? Anong versículo sa Bible? Mr. Moderator, Sige, yes. wala man ako paliwanag doon sa sagot ko. Objection muna. Objection, Mr. Moderator. Sumagot siya ng oo. Meaning to say, meron na siyang may pinahayag na siya dyan. Sinasagot niya na, Mr. Moderator, Yes. Bali, meron na siyang pahayag dyan. Sabi niya kasi, kahit hindi daw tumatanggap, babautismuhan pa rin. Meron na siya, tinatanong ko siya, saan talata yung sinagot mong oo na babautismo kahit hindi tumatanggap? Anong talata? humihingi po ng talata po ang inyong ang negative Kung meron po kayong maibibigay. Last question na yan. Time na. Time na Mr. po. Moderator, pakililawin ko lang talaga. Sige po. Ko lang ito, no? Okay. Oh. Mayroon ba 20 seconds na pagpapaliwanag itong debate na ito? Opo, meron po. Opo, meron po. 20 seconds po paliwanag. O bakit hindi po binigyan ng 20 seconds kanina yung aking pagsagot ng categorical na yes? No, may time pa po yun. Kung patuloy pa kayong sasagot, pwede pa man po. Kaya nga, bakit hindi ako pinagbigyan na magpaliwanag ko? Sa ano po yun? Sa questions na... Pakikuha mo daw yung tanong, bro. Ano po yung tanong na yun na magpaliwanag pa siya? Meron kasing sinagot na siyang oo eh. Ang tanong ko na sumunod, Mr. Moderator, meron na siyang pahayag oo, sagot niya. Kaya ang tanong ko ng follow-up question ko, last question, saan mo mababasa na kahit hindi tumatanggap ng aral, hindi niya bautismuhan pa rin? Ayun, nag-follow up na lang po siya, Bro Cal, nag-follow up na lang daw po siya ng tanong. Nilinaw ko nga, kasi nag-follow up agad siya, hindi niya ako binigyan ng 20 okay. Bali, need pa pagpaliwanag, Bro Hernan. So, pagbigyan natin muna siguro.
Oo. Sige, sige. Sige po. Pero tanong mo, moderator, saan yung talata? Bago siya sumagot ng 20 seconds, dapat magbigay mo na siya ng talata. Okay po ba yun, Bro Cal? Humingi na po siya ng talata. Okay. Babasahin ko na agad yung talata, no? Sige po. Okay, so dadako muna ako sa Biblia. Total, last question na ito. Opo, opo. Pagbigyan po natin. Sige po. Okay. Ito pakinig ka. Dahil, ang sabi dito sa gawa, ito sa gawa, yan walang aral to dito Balik sinabi. Ano ka? Verse 37 hanggang sa 38 ng gawa to na inyo naman ito binabasa na inyo na din naman ito ginagabi. Sabi dito, dapat pag ang kanilang kalooban ng marinig dito. 20 seconds Tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Ayan ang tanong dyan, ano daw ang dapat gawin? Ang sabi sa 38 naman, sagot ni Pedro, sabi dito, pagsisihan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ayan. Time na po. Nagbigay na po ng talata. Nagpaliwanag na din po. Okay, salamat. Ako naman, 10 minutes ako, di ba? Ginang ka Sister Rhea, no? Ren? Yes, oo. Okay, 10 minutes para sa affirmative. Sa negative pala. Sorry. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Iba ho yung may sagot sa makasagot lang. Yung sinagot niya po, tumututol na agad yun sa paksa niya, kapatid. No? Yan pa lang sa binasa niyang talata, makasagot lang, hindi nintindi kung ano sinagot. Kung tama ba o maling sagot. Papakita ko sa inyo, mga kababayan. Puntahan natin ang unang punto. Ang tanong ko, meron bang mababasa na hindi tumanggap, binautismuhan pa rin na nakabasa siya lahat ng tao, babautismuhan kahit daw hindi raw tumatanggap, babautismuhan niya. Saan talata sa Biblia, kaya nag-aanap ako ng gano'n Alam niyo po ba, mga kapatid, yung binasa niya, sampal sa kanya yung kapatid. Bakit? Basahin natin yung binasa niya, Basahin po natin sa Acts, chapter 2 at verse 37. Tignan niyo po Ito, ang sabi po niya yan, sa talapan yan, kahit daw hindi raw tumanggap, ay babautismuhan. Yan ang talata niya, tatandaan niya, mga kapatid, Talinuhan natin. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso, nasaktan ng mga si Pedro, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, dahil nasaktan sila, tinawag na nila si Pedro kapatid. Mga kapatid, ano ang gagawin? Ito, ano ang gagawin namin? O kita mo, nagtatanong, ano ang gagawin? Ibig sabihin nito, tumanggap na to. Yung sinasabi ni Pedro, anong dapat namin gawin? Anong dapat nilang gawin? Para sila'y bautismuhan. Ito po, 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Di talo na si Cal. May gagawin pala magsisisi para matanggap nila yung bautismo. Ang una, magsisisi. So, hindi pwedeng bautismo. Bautismo kahit hindi nagsisisi, kahit walang niya, bautismo niya, wala naman. Yung tatanggap ng aral ng mga apostol at magsisisi. Kaya nga nagsisi kasi marirealize mo, mali pala yung ginawa ko, mali pala ako, makasalanan pala ako. Kaya magsisisi kayo at saka palang babautismuhan. Hindi mali ang talata mo, kapatid na Cal. Pangalawa, ganun din sa Mateo 28:19.
Hindi lahat ng tao babautismo dahil may mga tao hindi sumasampalataya. Wala nang pagkilala sa iyo, babautismo mo, tinatanggap. Meron ba talaga ganun sa Bible? Na gusto ng Diyos na gawa niya ng mabuti, aralan niya pero tumatanggi. Ito sabi sa Kawikaan 24, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Hindi naman kasi lahat ng tao meron pananampalataya. Ikalawang Tesalonica 3:2, hindi lahat ay may pananampalataya. So palang sika, kahit hindi nananampalataya, babautismoan, kahit lasinggero, kahit utangero, kahit drug addict, babautismoan nila, para daw maging Kristiyano, mali ka. Ang binabautismuhan, unang-una, yung malalaki na, yung mga makasalanan, na nagsisisi, hindi basta makasalanan ha, yung nakinig ng aral, nakinig ng ebanghelyo, at nagsisi. Yun ang babautismuhan. Ayun. Kaya, ang kahulugan ng alagad, yung mga sumunod na sa aral ni Kristo, mga tumugon, kaya sabi doon sa Gawa 11:26, yung mga alagad, yun ang mga Kristiyano. Sino ba Kristiyano? Juan 1:31, kung kayo magpapatuloy sa aking mga salita, tunay na kayong aking mga alagad. Bata pa to. Bata ba yung kausap ni Pedro sa Acts chapter 2, verse 36? O sa Mateo 28? Hindi. Ang mga binabautismo, ang mga lalaki at babae na matatanda na naggawa na ng kasalanan, nagkamali na, tapos nakakinig ng Bible, nakakinig ng aral, tapos sila babautismo sila. Unang-unang mga bata, walang kasalanan. Wala. Paano magkakasali ng mga bata? Ano lang yung dede at saka umiyak? Kasi ang mga sanggol, hindi pwede natin ang atangan na may kasalanan para sila yung bautismo na agad. Pag pakinggan mo ha, sa awit 127:3 ang sabi, pakinggan nyo ng maigi. Pinaparatangan kasi nitong si, na may kasalanan ng bata. Samantala sabi rito, narito ang mga bata o ang mga anak ay manang mula sa Panginoon. Sa English, the children are gift from God. Aba, ito pala mga anak natin galing sa Diyos. Ano sabi sa Santiago 1:17? Ang bawat mabuti at sakdal na kaloob ay galing sa Ama, buhat sa langit. Aba, ang regalo pala ng Diyos, hindi makasalanan o marumi. Sakdal at mabuti. Kaya yung mga bata, nung ipanganak sila, wala naman sila kasalanan. Ano naman ang kasalanan nila? Ba't naman yung namamanahin sa kasalanan ng tatay nila? No? O ng kanilang mga magulang, sabi ng Bible, ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Kaya yung mga bata, hindi binabautismuhan yan. Ipinananalangin lang po yan, pinapatuan ng kamay, inaaralan, Efeso 6:1. Kaya mali po ang stand. Kaya wala po sa Biblia kahit isang kapiranggot na mababasa na may bininyagan na bata. Wala po. Ang lahat ng bininyagan at binautismuhan ng mga alagad, yung mga nagsisi, na malalaki na, at mga nagsisi at tumanggap ng ebanghelyo. Talo na si Cal. Walang napatunan. At ito, meron naman isang dokumentaryo. Kailan nagsimula ang bautismo sa bata? Din 256 lang. 80. Meron ako libro nito. Ayan. Kaya yan, hindi alam ni Kristo yan. Yung binyag-binyag ng mga bata na yan. Pinagnegosyohan lang yan ng mga pare. No? May bayad nga. May resito ako rito. 300, 500 yung binyag. No? Si Kristo ba, nagbinyag, may bayad? Wala. Tinanggap niyang walang bayad, ibigay niyang walang bayad. Ito si Cal, yung reliyon niya na pinauso yung binyag sa bata, may bayad. 300 nga O pag special, 500. Biruin mo, kaya mali po yung binyag sa bata. Ang sabi nga ni Dr. Serisa sa kanya dito, itong mga paring ito, walang sabi, walang bigong kilos na walang bayad. Si Kristo na nagbautismo sa Hordan, hindi naman nagbabayad. Pero itong mga paring ito ay puro bayad. Kaya malayo-malayo po sa katotohanan yung binyag sa bata. Biblia, kasaysayan, at patotoo. Walang binyag ang bata. Maraming salamat po. Meron pa mga oras, moderator? Well, 2 minutes. Meron pa. So yan po, makikita natin, ang binabautismo niya po Acts 2:38, magsisi kayo at magpabautismo. Mateo 28:19, ang babautismohan yung naaralan ng mga aral ni Kristo. Hindi bata.
Ang bata, ulitin ko, sila po ay walang kasalanan. Sila ay regalo ng ating Panginoon. Ngayon, pag lumaki yung bata, nahawa na sa libutan, nagkasala, yan, kandidato na sila para sila ay bautismuhan. Kaya, mga kapatid, matalino po kayo. Alam niyo po ang sinasabi ko, nasa Biblia, kaya mali po ang aral po ni Cal. No? Hindi niya kahit tindigan na may bata, kahit isa, pero sa Bible, wala kang mababasa. Yung mga binautismuhan, mga malalaki na po. Doon sa Acts chapter 8, verse 12, binautismuhan doon, mga lalaki at babae na nakinig at sumampalataya sa turo ni Pablo at ni Pedro. Ayun. Kasi ang bautismo po, ang kahulugan yan, paglilibing ng ating dating pagkatao. Ano ililibing mo sa batang dating nilang pagkatao? Linis-linis ng bata. Kaya sabi ni Cristo Mateo 18:3, para makapasok ka sa karya ng Diyos tumulad ka sa isang bata. Tapos yung bata pa rin, makasalanan din. Maraming salamat po. Yun na lang po, agad na lang po mga kapatid. God bless po. Okay, nagpuan na po ng oras ang atin pong negative. So, bibigyan po natin ng 5 minuto para magtanong po ang atin pong affirmative. At paalala lang po, meron pong pag may tanong po na categorical, sagutin lang po ng yes or no, or oo hindi. Then, paliwanag po ng 20 seconds. So, yun lang po. Start na po yung time para sa pagtatanong. Kaya ba? Opo. Okay. Sinabi mo, confirmation mo na. Aware ka ba sa paksa natin na infant baptism, yes or no? Yes. Sabi mo kanina, binanggit mo yung bayad. Ang bayad ba ay yan ba ay paksa natin, yes or no? Bahagi po yan ang paksa natin na pag ang bata binibinyagan na may bayad, masama at saka wala sa Biblia. Kabahagi yun, kapatid. Yun, Mr. Moderator. Bayad sa binyag ng bata. Yes. Wait po. May objection daw po. Yes po. Sinatanong ko sa kanya, ang categorical kasi yung tanong ko, kung ang aming paksa ay bayad, yes or no po ang aking tanong. Oh, yes. Pakisagot lang daw po. Kasama yun, Mr. Moderator, kasama yung bayad sa bautismo ng bata. Sumunod ako, Mr. Moderator. Yun lang po ang sagot niya, bro. Ano, kung hindi man tanggap o tanggap, yan daw po yung sagot niya. Next question. Next question po. Okay. Mr. Moderator, pwede mo ba paki-refresh ng aming topic? Sige po, ang paksa niyo po kasi pag-uusapan, mga kapatid, ay infant baptism. Yan lang po. Okay, so infant baptism, nandiyan pa, Moderator, confirm ko lang sa'yo, nandiyan pa yung bayad, kasama ba dyan? Objection, Mr. Moderator. Naka-objection na siya na isang beses. Objection isang beses lang. Sige po. Ano po yan? Next question na. Anong sunod debate? Next question. Mr. Moderator, confirmation ko lang ito sa iyo. Yeah. Tapos na yung naman sa objection lang. Next question. Sige po, nasagot niya na po. Hayaan na po natin. Next question na daw po. Next question. Ginamit mo yung gawa. Ginamit mo yung Anong kasalanan sisisihan doon? Papasalanan ng protocol doon na pagsisisihan? Hindi yung mga kasalanan ng paglabag ng kautusan ng Diyos, 1 John 3:4. Kasi ang kasalanan naman paglabag sa utos. Yung mga bata, wala pang nilalabag, kaya hindi sila kasama dyan. Next question. Okay, next question. Saan doon mababasa na yung kasalanan nila ay yung napag-kautusan? Yun na. 1 John 3:4. Unang 1, 3:4. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Next question, Mr. Moderator. Yes po, ano po? Malayo po ang sagot, hindi ko po Mr. tinatanong. Moderator, sagot ko yun. Objection. Mr. Moderator, pigilan mo nga siya. Umiyak! Wait lang po. Balik po na question po niya kung ano yun, kasama ang... Pakiulit po yung question. Ang tanong ko sa kanya, Mr. Moderator, nasa gawa o sila ng buwan. Yun, iba daw po yung sagot mo, bro Hernan. Sa gawa yung tanong niya. Objection, Mr. Moderator. Yes, ano po? Mr. Moderator.
Ako naman mag-order, Mr. Moderator. Sige, ano po yun? Ang pag-uusapan namin, hindi ayon sa isang talata, ayon sa Biblia. Ang topic namin, ayon sa Biblia, hindi ayon sa isang talata, dahil ang katotohanan ay kabuuan ng salita ng Diyos ang buong Biblia. Next question. Bali po, tinatanong lang po ni kapatid na kung ano yung bro, Cal sa gawa. Ganito, Mr. Moderator, no? Wala po tayong mababasa na letra por letra doon sa gawa doon. Pero ina-identify ko na ano mahulugan ng kasalanan. Ang kasalanan, paglabag sa utos, sinasabi sa Biblia. Okay, sige. Okay na ba yun, bro, Cal? Next question. Next question. Okay, sige. Mamaya na lang, rebat ko na lang yan. Oo. Next question tayo. Galingan mo. Next. Ginamit mo ang kawikaan. Ginamit mo kanina ang kawikaan. Anong chapter ngayon? At verse? Ano mo? Bigay, hindi ko gano'n narinig kanina. Sige na po, tuloy mo. Tanong mo. Ano na po kayo? Ginamit ka kanina sa kawikaan. Basta narinig ko lang yung kawikaan. Pag-mute muna, Mr. Moderator. Paki-mute po. Anyone po na naka-open. Maingay. Sige po, tuloy po. Parang ano na yan. Hindi, maingay nga eh. Meron nag-echo? Check ko daw. Tao. Wala naman po dito. Wala naman po. Dami reklamo ni Edo. Sige po, tuloy po. Parang earphone yan. Oo, earphone siguro. Tanong na, Mr. Ren, marami. Baka earphone mo rin siguro. Parang may maliit ka na boses. Hindi ako naka-earphone. Ikaw, Bro Hernan, baka meron po. Parang maliit na boses kasi. Tablet to. Oo, parang wala namang naka-on na mga microphone. Kaya Reklamo ni Edo. Dito yun, tanong na. Okay. Ginamit mo kanina ang kawikaan. Yung binasa mo na yun, tumutukoy ba yun ayon sa ating paksa na baptism? Saan baptism yun? Yes. Oo, lahat kasi ng mga talata sa Bible, magkakaugnay ng Korinto 2:13. Ang salita ayon sa Espiritu ay ikinukumpara sa mga pananalitan ayon sa Espiritu. Kaugnay yun, kapatid. Next question. Pakibasa mo nga, pwede mo ba basahin yung kawikaan na ginamit mo kanina kung may magbabasa tayo? Marami kong binasa kanina. Ikaw makinig. Ano ba yung binasa ko? Yung kawikaan. Marami kong binasa eh. Kawikaan nga eh. Nakaawit. Kawikaan. Hindi ko nga matanda kung ano yung binasa ko na eh. Okay, sige, hayaan na natin yan. Galingan mo. Sige po, question po. Sabi mo, ginamit mo kanina yung ikalawang Tesalonica 3:2. Yung ikalawang Tesalonica ba ay tumutukoy ba ito sa infant baptism o sa baptism na paksa natin, yes or no? Yes. Sasagot ang 20 seconds. Dahil sinasabi mo, kahit masama, ay babautismuhan. Kaya pinatutunayan ko sa 3:2, may mga tao walang pananampalataya. Paano mo babautismuhan nyo? Hindi ka naniniwala. Next question. Yung utos ng Panginoong Kristo doon sa Mateo 28:19, ano ang sinabi niya? Sinabi ba niya na bautismuhan lang ang mga matatanda? Yes or no? Ang sinasabi ko, ang baptismuhan nyo sumasampalataya katulad ng sinabi sa Mateo. Sasagot ako, Mr. Moderator. Mateo 28, katulad yan ng Marcos 16:16. Yes, ano po? Sumasagot po ako. Wait lang bro, may objection daw po. Yes po. Sige po. Pakikinig ka naman, Hernan. Pag sinabi ko objection, luminto ka muna. Sige po. Ano po yun? Bro? Ano kasi, categorical yung aking tanong, yes or no? Yes, categorical daw bro. Hernan? Paki yes or no lang po. Ang sumagot po ako, yes, ang babautismuhan po yung Ayun. ng edad, sabi sa Marcos 16:16. May sagot naman po Ang yun pala. sumampalataya ay mabautismuhan ay maliligtas. Kaya yung babautismuhan yung may kapasidad kang matatanda na magdesisyon, sumampalataya. Yan. Next question. Okay na po yan. Sige, next question daw po. Okay. Next question tayo. Wala nang mic tanong. Sabi mo, yes, matatanda lang.
Pwede ba pakibasa mo yung Mateo 20:10 kung may sinabi doon na matanda lang ang babautismuhan, letra po letra? Mr. Moderator, hindi naman yun ang ating topic na letra por letra, yung diwa, yung unawa sa Biblia. Mr. Moderator, Pag sinabi Mr. Moderator, objection. Yes, objection. Ano yan, last question. Mr. Apo, ano po? Yes. Wala ko kami ng pag-usapan na ang aming debate ay letra por letra, Mr. Moderator. Ang topic natin ay ayon sa Infant Biblia. baptism. Tama, Opo. Ayun po yung topic niyo po, infant baptism. Mr. Moderator, last question. Sige po, last question na daw po. last question na ba yun? Oh, Okay, oo. sige po. Sige. Ito na yun. Mag-wave, okay na? Ito na yun. Sige po, okay. So ngayon po ay atin pong natapos na yung paglalatag ng atin pong affirmative at paglalatag din po ng atin pong negative. So nagkaroon na rin po ng mga pagtatanong ang bawat isa. 10 minutes pa rin ba yan? Po, 10 minutes pa rin ba yan? 5 na lang po, madam. 5 minutes. 5 minutes. 5 minuto na lang po bawat isa para sa kanilang rebuttal. Tapos may 2 minutes din po na konting tanong lang siguro. Okay na po ba yun? Okay. Okay. Sige, ready. Time starts. Okay na po ba, timer? Thank you po. Okay na. Sige. Okay, so nakita nyo mga kaibigan yung kanyang mga panlilindang, no? Sinabi niya kanina, tinanong natin siya kanina sa Gawa 2:30, 38, ang kasalanan daw doon na pinagsisisihan ay paglabag daw sa kautusan. Mali, no? Alam niyo mga kaibigan, ang sinasabihan doon, ang kausap niya Apostol Pedro doon, ay yung mga tao, yung mga Hudyo na pumatay kay Panginoong Jesucristo. No? Babasahin lang sa versikulo 20 doon. Patay kay Panginoong Jesucristo. Kaya yung sinabi ni Pedro doon, na pagsisihan ninyo ang yung mga ginawa. Basahin natin para matauhan ito. Kita ko tayo sa Gawa. Gawa 2. Ito, sabi dito sa 22, versikulo 22 ng Gawa, mga Israelita, pakinggan ninyo. Sabi ng ito, Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos, pinatunayan ito ng mga himala. Ang kapabalaghan at mga palatandaan ginawa ng Diyos, pamagitan niya, alam niyo sapagkat ang lahat ito ay naganap sa panagitaan niyo. Ang taong ito na pinagtanulo sa inyo, na ipinagtanulo sa inyo ayon sa pasya. Paliwanag mga kaibigan, ang kasalanan dito nila ay yung kanilang pagpapatay kay Panginoong Jesucristo. Kaya pagdating sa 38 mga kaibigan, maliwanag na sinabi, ano, ayun, no? Tingnan natin, ano? Ito, sabi dito, dito mga kaibigan, hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang, sinabi ng Panginoon sa ating Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, na bagbag ang kanilang kalooban, no? Dahil siya sa pahayag ng ating ni Pedro, nabagbag po ang kanilang kalooban. No? Kaya pagdating sa 38, dito sa 37, sinabi nila na mga kapatid, anong dapat namin gawin? No? Yan, nagtanong kay Pedro. Kaya ang sinabi ko, sabi niya, pagsisihan nito sa itsura ng inyong kasalanan at pabautismo kayo. Ay palpak siya doon, no? Palpak. Ano pa yung mga ngaral? Nagpapakilala ng nagtayot pa, no? Nagtayot pa ng sarili niya, no? Para lang mangkuto ng mga tao, para ahayin, no? Ibulog sa bangin na katulad yung bulag ng mga akay. Mr. Moderator, out of topic po, Mr. Moderator. Sinasabay natin yung ganyan, Mr. Moderator. Excuse me po. Ano na po yan, Mr. Moderator? Excuse me po, hayaan lang po natin, kaya time na po yan. Rebuttal naman po niya yan eh. Po yan po yung tindig niya sa Pero rebuttal. ano na po yan, meron tayong rule na bawal po yung kanyang atake, personal po yan, out of topic. Mr. Moderator, ako kanina, Mr. Mr. Moderator. Moderator, ano po yan, out of topic po yan, Mr. Moderator. Kanina, ginawa niyo yan kanina. So, hayaan mo na. Sige po, tuloy lang po tayo sa rebuttal nyo kasi rebuttal naman po yan eh. Apo. At saka iwasan lang po nating magkuha ng mga video call, ha? Apo, sige po. Salamat po, Mr. Moderator. Salamat. Tuloy po natin. Okay.
Mr. Moderator, kanina hindi ako nag-object. Napunta siya doon sa mga bayad. Pero hindi ako nag-object. Oh. Sige po, medyo naaabot talaga kasi hindi may iwasan minsan. Sige po, iwasan na lang po natin. Ako. Ito, pinapahayag ko lang yung patotohanan. Sige po. Ngayon, pupunta ko sa Mateo. Sabi niya, mga matatanda lang daw. Mateo 28:19. Ginagawa nito si Kristo na sinungaling eh. Ang sabi kasi dito ni Panginoong si Kristo ay habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Lahat daw ng mga tao, hindi na sinabi dito na matanda lamang. Ganyan, mga ngaral na ito, nabulaang mga ngaral. No? Taliwas po yung kanyang mga sinasabi sa sinasabi ng Panginoong si Kristo. Pinapalitan yung mga pananalita ng Panginoong si Kristo ng mga kasinungalingan na aral niya. Maliwanag naman ang ito mga kaibigan. No? Yung mga ngaral, yung tamang, yung eksaktong pananalaysay ng Panginoong si Kristo ang ating sasabihin. Hindi yung sasabihin mo ng mga matatanda niya, sinabi ng Panginoong si Kristo, walang ganun. Lahat yan ng mga tao, mga bansa, dapat papalitan mo, sasabihin mo, mga tatanda. Isang palapastanganan yan sa salita ng Panginoong Kristo. Kung naniniwala ka na si Kristo ay Diyos, paniwalaan mo kung ng eksakto na kanyang pananalita. Maliwanag, uulitin ko ulit para maliwanagan ka ng gusto. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Hindi po sinabi na lahat ng matanda ng mga bansa. Walang matanda na nakasulat. Walang matanda na sinabi ang Panginoong Kristo. Tinaniman mo ang ibig ng Panginoong Kristo ay hindi na kanya sinabi. So dyan natin makikita mga kaibigan yung patotohanan. Kailangan palitawin natin dito. Hindi tayo mag-iimbento ng mga salita na hindi naman sinabi ng Panginoong Kristo. Ganon. Yan yung mga bulaang mga ngaral. No? Tatayo ng sarili niyang sikta. Tapos pangangaral ng kasinungalingan. Palitan yung makikita ng Panginoong Kristo. Okay. Time na po. Okay, time na daw po. Mr. Moderator. Yes po. Time na daw po. Ilang minutin tanong ko, Mr. Moderator? Ang tanong niyo po ay 2 minutes. Opo, kasi 5 minutes po yung rebuttal niya, tapos 2 minutes po questions lang po. Okay. Ang una kong tanong, yung bang pagpatay, kasalanan o hindi? Mr. Moderator, wala po yan sa paksa namin ng pagpatay. Pakisagot po kasi po may paksa o hindi po, basta sa rebuttal na po, isasagutin na po natin. Sagutin mo. Sabi mo kasi kanina, maling binasa ko na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yung bang pagpatay, kasalanan o hindi? Sagot. Okay, so yung kasalanan doon na tinutukoy ay yung kanilang pagpapatay pa. Tinatanong ko, Mr. Moderator, ang tinatanong ko, yung bang pagpatay, kasalanan o hindi? 2 minutes ka, 2 minutes. 2 minutes po yan, apo. Pakikuha lang po ng yes or no. Kung nalatag mo po hindi, basta related naman po siya, apo. Okay, yes, kasalanan. Pero ang kasalanan, ang pagpatay na tinutukoy doon, yung pagpapatay nila kay Panginoon Kristo. Hindi yung okay, sa mga twin, inaamin mo na ngayon, ang pagpatay din pala kasalanan. Sabi ko kasi kanina, ang kasalanan ay paglabag sa utos. Next. Sinabi ni Jesus, yung mga pumatay kay Kristo magsisi. Kasama ba doon ang bata na pumatay kay Kristo? Oo, hindi. Hindi po si Jesus ang nagsabi doon, kundi si Pedro. Sumagot, Mr. Moderator. Pakikuha mo na po ng yes or no po. Doon sa pumatay kay Kristo? Oo, hindi. Sagot. Mga matatanda yun na nagpapatay sa kanya. Ayun. So, hindi kasama bata. Sagutin mo muna, Mr. Moderator. Hindi sumasagot na ayos. Mr. Moderator, mayroon tayo. Kasama ba ang bata o hindi? Sumagot mo na, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Isa-isa lang po. Isa-isa lang po. Medyo gulo tayo. Mr. Moderator. Time na. 2 minutes lang. 2 minutes lang po. Saglit lang din kasi yan. Okay. Sige po. Thank you. Medyo ko talaga konti yung rebuttal. Sige po, bigyan po natin ng 5 minutes din po para sa kanyang rebuttal ba? Tama ba? Tama. Si Bro Hernan. Sige. Tapos na ba magtanong? Pwede ba magtanong? Okay na po. Rebuttal ka na po. Rebuttal na 5 minutes po. Kaya nag-a-adobe din itong kaibigan natin si Edong. Wala nang maitanong at kumbaga sa chess, mati na siya eh. Mati na po. Bakit po? Mali daw ako nung sabihin ko sa Acts 2:37 na ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yun naman pala, inaamin pala ni Edong, mate,
na yung pagpatay din pala ay kasalanan. O, kita mo, kaya yung mga pumatay na yan, hindi naman babautismo, hindi naman ni Kristo yan at ni Pedro, kung hindi magsisisi. Ang lino naman eh. Alam nga naman pumatay, tapos mabautismo ni Kristo, hindi nagsisisi. Kaya ang tanong, ang utos, magsisi kayo. Hindi nga kasama ang bata dyan, dahil ang mga bata, hindi naman pumapatay. Wala namang nilalabag na kautusan. At hindi din naman pa marunong magsisi ang bata. Tatawa naman ako nito kay Gaetong. Makasagot lang eh. Ang binabautismo naman, maliwanag naman sa Acts 2:30. Diyan ka nga namati, kapatid. Kaya nga, nag-a-adominem ka na lang eh. Diyan sa mismo sa best na yan, malinaw nga na ang binabautismo, ang matatanda, inamin niya, matatanda ro na ito na pumatay kay Kristo. Pero hindi porket pumatay, ibabautismo na agad. May kondisyon. Magsisi kayo at magpabautismo. Kaya ang binabautismo talaga pala, yung mga nagsisisi. Yung mga bata ba? Number 1, ano ba nalabag nila ng utos? Wala pa Sandali, naman. bro, pwede kuha mo na yung ibang magta-timer. Papasok lang ako sa klase ko. Iwan ko muna. Salamat rin. Sige, salamat good ma'am Ren. Thank you po. Pasok lang ako sa klase ko. Baka pwedeng ma-request natin ang video bakante dyan, no? Baka pwedeng makisuyo. Ganda naman to, konti na lang oras. Sige. Yan. Ikaw na mag-oras, brother, sa makatuwid, kapatid na paliwanag na po sa ating ginawang rebuttal ngayon, walang napatunayan bagkos kumampi pa sa akin si Edo, si Cal, na ang talaga palang binabautismuhan yung dating masasama na nagsisi. Ginasabi hindi niya napatunayan na may mga bata daw, sa kanila pala. Pag kahit sinong tao, babautismo, alam mo si Mateo, pareho sila ni Marcos, 16 ang sabi, ang sumampalataya at mabautismuhan. Ang binabautismuhan, kapatid, yung sumampalataya. Yung nag-recognize na sila'y makasalanan, tapos tinanggap ang aral ni Kristo, nagsisi, at yun ang babautismuhan. Hindi aplikable sa bata yung kapatid na Edong. Kaya wala kang napatunayan, at ang katunayan na timbang, kumbaga yung mga talatang itinatayo mo, wala kang malinaw na talata na napapatunayan na ang bata ay binibinyagan. Walang ganon. Bagkos, napatunayan mo at sinang-ayunan mo yung mga ista namin na yung palang mga taong babautismo dapat magsisisi. At yung mga nagsisisi, yun yung may mga nagawang kasalanan. Walang kasalanan ng bata. Wala pa silang nilabag na kasalanan. Tama? Ayun. So, sa susunod, Edong, huwag ka nang lalaban sa akin kasi mahina kang time na po. Medyo ka na yata sa oras. Sige po. So, meron po tayong 2 minutes para po sa pagtatanong po. Bro Cal, thank you po. Okay. Doon sa Matthew 28:19, ang utos ni Kristo, para lang ba sa mga matatanda, yes or no? Yung mga tao po na tatanggap ng aral at magsisisi. Sa lahat ng tao na magsisisi at tatanggapin ng aral ng Yes. May objection po. Wait lang po. Next question. Mr. Moderator, Ano po ang objection mo po? Post the time mo na. Sige. yes or no po ang aking tanong. Yes. Pakisagot mo na po ng yes or no muna. Sagot po ako, Mr. Moderator. Opo. Sagot ko. Pakiulit na po yung tanong. Sige bro. Hindi siya ba tanong maulitin mo? Pakinggan, Mr. Moderator, Mr. Moderator, lang. Sige po. Pakinggan, Mr. Moderator. Doon sa Matthew 28:19, yung utos ng Panginoong Kristo, sinabi ba niya doon na mga matatanda lang ang bautismuhan, yes or no? So yan. Yes. Yung matatanda, ibig sabihin Yes daw po sagot niya. Meron na silang pagkaunawa sa mabuti at masama. Next question. Okay. Yes. Wala nang maitanong. Next Ano question. po ang 28:19? Ha? Umayo kayo, sabi dito, Tanong. Sige po. I-question mo po siya bro. Sa questionings ka po. Huwag kang magulo. Sabi dito, kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga... Magtanong na lang sa Mr. Moderator. Yes or no? Ano? Yes or no daw bro? Yung alagad. Gagawin lahat ng mga alagad. Hindi mo lahat ng tao, no. Hindi dapat bautismo ng lahat ng tao.
Ang Okay. mga bautismo ng mga tao dyan, yung mga sumampalataya at Okay, nagsisi. sabi mo, hindi lahat ng tao. Ang utos dito ng Panginoon Hesus Kristo, letra po letra, mababasa, sinabi niya, lahat ng Mr. tao. Moderator, magtatanong lang ho sa Mr. Moderator. Ito, Siya ikaw. magpapaliwanag. Excuse me po, magtatanong lang daw po tayo. Opo, kasi sa questioning Wala po. sa sarili si Edong. Ito naman Ang ito. linaw na sagot ko, Mr. Edo, Sir Moderator. Moderator, pakinggan mo Objection, muna ako. Mr. Moderator. Excuse me po, excuse me. Isa lang. Yung magtatanong lang po yung ating role po ngayon, ano? Magtanong lang po tayo. Ang trabaho Opo. niya po, magtanong, hindi magpaliwanag. Yes po. Ito po siya. Objection, Mr. Moderator, ha? Singitan niya ako. Sumisingit to, Mr. Moderator. Wait lang, ano, magtatanong po muna siya. Opo, saka po kayo sasagot. Sige po. Opo. Pero may objection muna ako, Mr. Moderator. Yes. Ang objection ko, Mr. Moderator, sabi ko po, ang linaw na sagot ko kung ang kahulugan mo ay babautismo ng lahat ng mga tao, sabi ko, hindi. Teka, sumisingit, Mr. Moderator. Sige po, sa time muna. Po sa time tayo. Sige. Wala sa sarili si Edo. Sige po, ang role mo po talaga is magtanong lang po. Opo, hindi po tayo magpaliwanag. Tanong lang po sa kay, ano, Thank you opo. po. Bro, Cal, Next question. next question lang po. Sige po, again, post to time ko po kasi kanina. Sige po, tanong pa po kayo. Last na lang. Tanong. Ang sabi dito ng Panginoong Kristo, bautismuhan ang lahat ng tao. Sino ngayon ang nagsasabi sa iyo? Sino ngayon ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Kristo o ikaw? Pareho pasagot ko, kapareho Yes. kami ni Kristo kasi ang kahulugan namin at naunawa ko sinabi ni Jesus na ang babautismo ng mga tao, yung mga tao nagsisisi at tumanggap ng aral ni Kristo. Next question. Okay, Next dako question tayo na po. Dito sa Marcos 16:16, ginamit mo sa Marcos 16:16. Ang sabi sa Marcos 16:16, wait lang ha. Ang sabi dito sa Marcos 16:16, Okay, time na po. Hindi na ako ng time. Kaya mo, para palagpasin natin yun. kapatid. Sige, sige, sige. Last question yan. Sige po, sige, last question muna. Sige. okay. Ang Marcos 16:16, kung itutuloy mo ang basa sa 17, dahil ang naniniwala ka yung sumasampalataya, ito, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Ayon dito sa 16:16. Dahil ang sinasabi mo, ang punto mo malalaki lang. Ngayon ikaw kay nabautismuhan ka ng malalaki, nakapagsalita ka ba ng mga ng mga iba't ibang wika at nakapagpalayas ka ng demonyo? Yes or no? Unang-una, Mr. Moderator, objection ha, bago ako sumagot. Objection, Mr. Moderator. Sige po. Mr. Moderator, no. Bago ako sumagot. Ano po yung katanungan niyo po talaga? Paki-final ba po bro para makuha natin? Bro, Cal, paki-final po yung question. Objection muna, kapatid. Para malinaw yung sagot ka, Mr. Moderator. Hmm. Moderator, ang tanong ko. Kasi ginamit ko yung Paki-refresh niyo po. Opo. 16:16. Ginamit niya yung 16:16 kasi sinasabi niya ang bata ay walang pananampalataya. Mm. So siya sila dahil Ano po yung question po natin? Ito ngayon ang tanong ko. Sinasabi dito sa verse 17 ng Marcos, sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Hmm. Ngayon ang tanong ko sa iyo, kaya yan ba gumawa ng mga himala at magsalita ng iba't ibang wika? Yes or no? Objection, Mr. Moderator muna, kapatid. Sige po. Ano po yun? Unang-una po, yung tanong niya is out of topic about baptism infant. Pero sasagutin ko pa rin, Mr. Moderator. Sige po. Apo. Ganito yun, Mr. Moderator. Yung sinabi ni Jesus na ang sumampalataya at mabautismuhan. Ano mga sagot? Sumasagot. Wait lang po bro, sumasagot pa po siya. Opo. Mr. Moderator, may karapatan ako mag-counter. Paano po siya makasagot bro kung mag-counter tayo? Sige po. May counter objection ako, Mr. Sige, ano po yun? Sinabi niya kasi out of topic. Hindi po out of topic. Siyang gumamit ng Marcos 16:16. Siyang gumamit. Ang ginamit ko, Mr. Moderator, 16-16, hindi 16-17. Sa rebuttal po kasi kahit ano naman po problema. Basta nailatago, hindi ba sa related naman po? Paliwanag ko na, Mr. Moderator. Okay Sige po, okay na po. Kasi yung Mark 16, 16 and 17, ang ginamit ko ni 16. Mm. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngayon, yung 17 po is a general. Pag sumampalataya ka, magiging bahagi ka ng Church ni Cristo.
At sa loob ng katawan ni Kristo, may iba't ibang kaloob. Mayroong iba't ibang pagsasalita ng ibang wika, may alak, ibang puro, Sige po. kapatid. Okay na po. Mr. Moderator. Kamusta, Mr. Moderator? Ano pa po yung question? Anong comment ng mga tao, Mr. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po sa mga Sige po. Thank you, thank you. Okay, okay na po. Yung tanong, okay. So, meron po kayong 5 minutes para po sa inyo mga conclusion, bawat isa po. Nahirapan na kasi ako magkakabit time pa kasi at saka pan po. Tapos, Mr. Moderator, tapos na po. Okay na yan. Sige, sige. Hindi pa. Ang tatanungin mo na lang, Mr. Moderator, yung mga tao kung anong comment nila sa debate, Mr. Moderator. Wait lang po. Meron po tayong conclusion pa po. Po, bawat isa sa inyo. Sige, sige. Sunod kami naman tanong Oo. Sige po. 5 minutes po sa bawat isa sa inyo. Po, for conclusion niya. Mauna siya, bro. Bro. Sige po. Kung sino mauna po sa inyong dalawa. Opo. Mauna kasi negative siya. Ako affirmative eh. Sige po. Okay. Negative daw mauna. Sige. Ano niya lang yun, ambisyon niya lang yun, nananaginip siya na walang isna nagising. No? Hindi yun patunayan. Pangalawa, diba, sila pala resort. Hindi niya rin nakatulabi. Nakapag-umulan. Hindi niya rin nakapatunayan na para maging alagad ka kahit sino ba bautismo mo. Kahit ng mga masasamang tao, hindi naman nagsisisi, na kahit na walang yama, bautismo mo, hindi natatanggap ng bautismo kahit ilahin mo pa yun eh. Kahit nangyayari, may naman pabautismo ka, hindi pupunta sa iyo, Kal? Pupunta lang sa iyo kapag yun, kapag naman sila yung makasalanan at nagsisi, saka pala magpapabautismo yun. Kailangan gagamitan mo din naman ng tinatawag na common sense, di ba? Pumunta ka natin sa warehouse, punta mo yung mga sumpanero, sasabihin mo, pinapabautismo ko kayo, lahat kayo papabautismo ko, sasapaking ka ng Kal. Gugulpihin ka ng Kal. Pag sinabi mo, sabi niya, bautismo, lahat ng tao eh. Hindi gano'n. Ano unang gagawin ng isang mananaral na katulad ko? Mananaral ka muna. Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Romans 10:17. Ngayon, pag nagkaroon na ng pananampalataya, yung masasamang tao na sa pakikinig, magsisisi sila. Pag nagsisi na sila, pwede na silang bautismuhan. Yung bata. Kahit hindi bautismuhan niya, unang-una hindi naman sila makasalanan. Number 2, ang mga bata, kaloob ng Diyos. Pangatlo, ang mga bata ay tinutulan ni Kristo na para tayo maging pumasok sa karya ng Diyos, tumulan tayo sa bata. Entonces, ibig sabihin, ang mga bata ay inarawan ng isang banal, isang sanggol na walang alam sa masama't mabuti. Sila ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya, sa hapon ito, salamat at may Templar of Truth. Salamat sa mahusay na moderator at mahusay na timer ay napatunayan ko yung mga taong madali lang mag-akusa. Hindi naman pala kaya. Yung totoo, yung reality, sa kautusan, sa pagtotoo, ay kinaloko ko na maliwanag siya pagtindakan. Maraming salamat sana maliwanag ang utang ito si God. Maraming salamat po sa kalay na kapatid. Maliwanagan ka, ako ay ulan ka. Ulan. Napakadali doon. Sabi mo, ito ay tama, ito ay manalo. Pinasutunayan niya. Katulad yan ang patunayan ko sa harapan ng mga tao na rin ito. Mali ang aral ko. Dahil ayon sa kasaysayan, 256 lang yan bilang ng pagbibigyan ng bata. Pero sa panahon ni Kristo, mula unang siglo hanggang sa panahon ng ating apostol, ang binibinyagan ay mga bata. Ang binibinyagan ay mga edad na hindi mga bata. Maraming salamat po, Mr. Moderator. Thank you din po. So, 5 minuto po para kay Bro Cal sa kanyang conclusion din. Okay, so maraming salamat. Sabi ng ating kaibigan kanina, wala daw pananampalataya ang bata o yung mga sanggol. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan mga maraming sa Biblia. Ang sabi dito sa awit, awit 8 basahin natin. Sa awit 8 sinasabi dito, pinupuri ka ng mga batang sanggol
Ito, pinupuri ka ng mga bata bagong silang dahil ay nakayod sa kanila kaya't napahingit ang lahat ng iyong kaaway. Letra po letra yan mga kaibigan. Sinasabi niya, wala daw ito pananampalataya ang sanggol. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia, ulitin natin, pinupuri ka ng mga bata bagong silang. Ayan ha. Sa 18:1905, yung bagong silang na yan, sanggol ang nakasulat doon. Yan ang tanong. Ang isang sanggol ba, makakapag-ulit ba siya kung wala siyang pananampalataya? Gamitin mo, Hernan, yung iyong utak. Common sense. Common sense. So may nabasa tayo mga kaibigan na ang bata ay mayroon pong pagpupuri sa Diyos. Yung sanggol. Mayroon sa pagpupuri. Ayon sa Biblia mismo na ating binasa. Awit 8:2. Ngayon, anong ginawa ngayon ng Panginoon Kristo doon sa mga bata? May proseso po si Panginoon Kristo na ginawa doon. Pinaspasan niya po ang mga bata. Pinatungan ng kamay. No? Yun po ay tampuri ng bautismo ng ating Panginoon Kristo. Kung natatandaan niyo mga kaibigan, no? Sa tawa, dako tayo mga kaibigan. Yung pagpapatong ng kamay mga kaibigan ay ginawa din po yan. Part po yan ng pagpapautismo. Ha? Dito sa gawa, ito sabi dito, dahil dito nagtalbay-walay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit saan man sila makarating ay pinambangaran nila ang salita. Nagpunta si Pilip na roon sa Samaria at pinayag doon ang Kristo. Nang magpakinggan ng mga tao, hindi at makita ang mga ito. Ang ginawa niya, hindi na mabuti ang kanyang sinasabi. Ang masamang ito ay umalis at ng mga taong sinasapian ng mga ito at sinisigaw habang lumalabas. Maraming po at sila ang napagaling. Kaya nagkaroon ng malaking kagalakan sa mga tayo. Doon may isang lalaki ang galit mo. Noong una pinapasangit niya ang mga tao. Pero mag-Samaritano. Magdita ng salamang kahit pinagmamalaki niya ang siya ay may taglay na kapangyarihan. At pinapakinggan naman na siya na mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakita. Ang lalaki ito ang tinatawag na dakilang makapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. Habang panahon nila sila na pinagbaga ng paki-mute ka muna. Excuse me po, paki-mute po. Opo, paki-mute lang po. May nag-present pa po na kanyang conclusion. Hindi ka naman masasayang pagod dahil may ipopo. Bro Herman, paki-mute po muna. Opo. Sige, Bro Hernan, Pero pwede mo gawin ka. paki-mute po muna. Nakikaya. Kasi nakita ko naman natin ako sa pakibit. Bro Hernan, Pero halimbawa meron ka na, pwede pa mag-iutos eh. Para maintindihan mo yung mga sitwasyon. Bro Hernan, excuse me po. Pwede paki-mute po muna bro. Lahat ng pagod mo bro, hindi dapat masayang. Pati pagod ko, pagod yan, hindi dapat masayang. Walang sayang. Bro Cal, parang hindi makarinig. Ito sinasabi, na pumapayag ako na may masayang na pagod. Bro Hernan, Pero may pagkakataon Bro Hernan, kailangan natin na excuse me po. Hindi pa tapos si Bro Cal. Nakita mo pagdating natin na si Kaso yung taas. Hindi siya rin si Kaso ko. Tapos sisi mo, ako sinisi mo, parang masabi mo, matapos mo, para maintindihan mo. Bibigyan ka ng pagkakataon mas maliwanag. Bro Cal, tuloy mo na po. Paano ba yung naputol? Ano yung Bro Hernan? Ba't di ka makarinig? Paki-mute po muna. Patapusin mo na yung... Oo, hindi pa siya tapos. Si Bro Cal. Sige Bro Cal, tuloy po natin. Okay, sige, tuloy ka, no? So, dito sa verse 14, mga kaibigan, tingnan nyo. Kung anong ginawa ng Panginoon Kristo, yung pagpapatong niya ng kamay, ay ginawa niya ng mga apostol. Basahin natin, ha? Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo ni Naroon, sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Ha? Ayan, no? Kapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila ay nabaptismuhan pa lamang. Yan yan ha, nabaptismuhan pa lamang sa ano?
sa pangalan ng Panginoong Diyos. Ayan o. Pagamat sila ay nabautismuhan sa pangalan pa lang ng Panginoong Kristo, mayroon pa po siyang proseso na hindi pa nila nagagawa. Ano yun? Ito ngayon sa verse 17. No? Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Napakaliwanag yan mga kaibigan. No? Bagamat na-bautismuhan na nila sa pangalan ng Panginoong Kristo, ngunit kulang pa. Ano ang kulang? Ayon sa 17 natin binasa, pinatungan pa po ng kamay ng Pedro yung mga nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo para matanggap nila ang Espiritu Santo. Gayon din ang ginawa ng Panginoong Kristo doon sa mga bata, no? Na inilapit ang mga magulang. Pinautismuhan po niya sa pagpapatong ng kamay. Kaya maliwanag, nataob agad si Hernan, mga kaibigan. Hallelujah. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat mga kaibigan, ang bata, ang sanggol ay tao. Maliwanag po yan. Bautismuhan po natin. Maraming salamat po sa inyo. Okay. At dito po nagtatapos ang atin po Maginoo at friendly debate. Infant baptism. Dapat o hindi dapat? Maraming salamat po sa atin pong time manager, Ren Yangs, sa atin pong dalawang magigiting na mga debaters na si Bro Carl or Kaedong and Bro Hernan. Sa muli, ito po ang Templars of Truth, naghahayag po ng katotohanan para sa kaligtasan ng atin pong mamamayan. Your one and only moderator, Nonong S. Riveler from Original Filipino Faith, is now signing off.